si Vice President Sara Duterte sa dalawang dokumento na napansin po ni Presiding Officer Cheese Escudero. May significance po ba yon or may bigat po ba at allowed po ba yon na gumamit ng dalawang pirma dun po sa mga dokumento na may kinalaman po sa confidential funds? Well, I think the presiding officer merely wanted to confirm, with the witness if both of those signatures were in fact signed by the Vice President. No? Siguro kasi pinakita sila magkasunod, it's different. So it's just for authenticating the signature. Now, as to whether it's allowed or not, we're not trying to make any issue out of it. No, it's just the fact that may confirmation kahit mukhang magkaiba yan, pero walang question na si Vice Presidente yung pumirma dyan at nag-aproba dun sa mga dokumento na pinirmahan niya. Well, for clarity, kasi there's an obvious difference, no? Nung unang pinresent doon sa dokumento, magkaiba apparently parang may pagkakaiba yung pirma. That's why the presiding officer asked Mr. Otonio, kasi since he's been with the Vice President for almost 20 years or more, no? Alam na alam niya yung pirma kasi dumadaan sa kanya. Siya yung overall din na nagmamanage doon sa confidential funds. Though ang sinabi naman niya, not necessarily been part of the planning, pero before the confidential funds is being released, yung voucher at saka yung cheque talagang dumadaan sa kanya. So, since the Vice President's signature is all over the place in all of these documents, she must have had that concrete knowledge of how to identify and verify the signatures of the Vice President, the signature of the Vice President rather. So, yun lang man, kinonfront lang naman siya ni Presiding Officer because these are documents pertaining to the utilization. How come one somehow had a different stroke and the other one medyo parang complete yung kanyang pag-sign, no? So, pero sinabi naman ni Mr. Otonio na pareho kino-confirm niya. That would only give us the idea na talagang malapit ito si Mr. Otonio kay Vice President because she can actually in confidence verify na maski parang magkaiba yung stroke pero kay Vice President pa yan na signature na yan. Okay, for my last question na lang po, Kong Zia, you've mentioned na may baliktad. Dapat nauna yung physical and financial plan bago po yung request, di ba, for confidential funds. What about po yung significance o sinabing nabatid nila na walang confidential funds yung predecessor, si former Vice President Leni Robredo, so kaya po sila humingi ng confidential funds nung naupo na po si VP Sara. Meron po ba yung may significance po ba yun in any way? Well, unang-una, from the very start, wala naman talagang direct mandate ng Office of the Vice President para makilahok sa isang counterintelligence or or confidential activities and programs. That's why nag-request sila kasi walang line item in the GAA. Pero ang titingnan natin, yung request nila, when they assume office, weeks after that, in August, kasi kanina, yung sinabi ni, kung di ako nagkakamali, August 20, there was already that request, no, ng 250 million pesos para magkaroon ng confidential fund. So, intended talaga siya, doon sa request nila, gumamit na ng programa or activity para makagamit ng confidential. Ayan ho mga kapolitika, magandang araw at narito tayo sa ating Politikahan News, Episode 10. Mga kapolitika, nako, wala akong makitang dahilan kung ano yung punto talaga ng prosecution sa pirma ni VP Sara. Hindi naman sa kinokontra natin sila, Well, to be fair, hindi natin kinakampihan si VP Sara, mga kapolitika. Aba. Because there are things to be considered, diba? Kung wala palang karapatan, makilahok yung ating mga kapolitika, Wala tayong makitang dahilan kung bakit mali yung pagpirma. So, kung ang pinupunto nila dito
ay hindi dapat nagkaroon ng confidential fund, bakit napagbigyan at nabigyan na ba? Dapat yung article of impeachment pinapatunayan na siya ay nagnakaw. Yun naman talaga. Kung hindi naman talaga ninakaw, na-utilize naman pala. So, hindi natin alam kaya nag-uusisa tayo. By the way, this is the House Prosecution Panel. Ano nila ito? Parang press conference or this was aired on ANC, ano? Pakinggan pa natin. Confidential funds. Kaya nga, nung lumabas yung 125 million pesos as they requested initially to 250, ang tanong ni Attorney May, no? Paano nagamit itong pondo na to? Kasi parang minadali. When they assumed office, walang confidential funds, so automatic, i-link natin yon doon sa testimonya ni Ms. Okay, ito natin, parang side comment natin. Kasi kung tutuusin, 'di ba? Ito hindi naman sa kung talagang ito parang kuan natin to. Kasi hindi naman natin may kakaila na maraming mga vlogger, maraming mga bumabatiko sa bilyong-bilyong pera. Diba? So, bakit hindi yun kung yun talaga yung hinahabol? Kung hindi politika, kung talagang accountability. Dito, wala pang napatunayan. Day 18 na. So, kung magpe-press con ka na hindi doon mismo sa trial court ng yari yung pagpapatunay, kasi doon wala namang napapatunayan na nagnakaw nga yung vice presidente. Hirap na hirap silang ibulgar kung mayroong pagnanakaw So, kung yung pirma, natural, kasi siya yung head of office, talagang siya yung mamamahala doon. Kasi yan may constituency yan, katulad din ng senador, katulad din ng congressman, yung presidente may constituency. So, kung mayroong confidential fund, natural, siya yung head of office, siya yung pipirma. So, anong mali doon? Aba, mga politika. Parang, di ba, kung accountability talaga yung hinahabol nyo, bakit di doon sa mga bilyon-bilyon yung confidential fund? Like, mga politika, ito talagang natin kasi si President Marcos, although ibinoto natin yan at ginagalang naman natin, hindi natin may kakaila na bilyones yung kanyang confidential fund. Bakit hindi doon tayo mag-umpisa? Aba, kung pag-uusapan yung mga pangalan na yan, confidential nga So, kung gagamit talaga ng totoong pangalan, paano naging confidential yun? Aba, wala na ba tayo sa katinuan? Hindi na ba gumagana yung ating mental faculty na tinatawag? Aba, mga putika. Simpleng bagay ba yon o napakahirap intindihin na confidential is confidential? Hindi mo pwedeng, di ba? Hindi mo pwedeng ilantad yung mga tao na at tulungan sa mga tinatawag na operations kasi delikado yung kanilang buhay. Intelligence fund is intended for intelligence operation. Mga politika, para mabunyag at masira at sirain at ang purpose ay puksain ang kalaban. Politika, hindi natin sinasabi kung sino yung kalaban. Ang pinupunto natin yung issue ng confidentiality. Politika ito di ba? So, doon tayo dapat sa mas malaki kung yun talaga yung gusto nyo, bakit di nyo pinalusot? Di ba? Hindi naman sa gusto natin. Hindi sa gusto natin lumusot yung impeachment ng ating mahal na Pangulo. Pero, yun kasi yung mas malaking pondo. Ano naman kung may mga pangalang mga Mary Crispiatos, Pagong o kahit ano pa man na sinasabi ni mga politika si Senator Judge Erwin Tulfo. Parang matatawa ka na lang Sabi nga ng mga ibang vlogger, hindi ko rin naman masisi na. Diba kung may kabubuhan o sadyang ganun ako, hindi ka. Pwede ka. Kasi diba, napaka sagwang iisipin mo. Ikukumpara mo yung ilang milyon lang. Tapos, ang gastos dyan bawat araw ay milyones din.
So di, ano yung hinahabol nyo? Ilang milyon lang, tapos halos sobra pa yung gastos nyo. Kasi kung 25 million bawat araw, edi nahigitan sa 4 days pa lang yung hinahabol nyo. When in fact, wala namang napatunayan na ninakaw. Ano ba yung gusto nyo? Lahat ng inyong witnesses na ipresenta nyo na ba? Pero wala pa rin malinaw na tatahaking daan yung prosecution kung mayroong bang nakawang naganap. Kasi nga, mayroong document, yung COA, na nahihirapan din magsalita ng ganon. Kasi hindi pa final eh. Nako, mga kapolitika. Aba, kung ganito lang ng ganito, itigil nyo yung impeachment. Di nyo ba napapansin yung galit ng langit na bumabaha dyan samantalang sa ibang lugar, hindi naman dyan lang. Para siguro maano kayo, magising kayo sa katotohanan na yung perang ginagamit nyo dyan sa impeachment, ipamahagi nyo, itulong nyo na lang sa mga taong nahihirapan. Nagugutom yung taong bayan, mga kapolitika. Papayag ba tayong, diba, ano naman, reaction PH, kung hindi ka papayag, wala. Wala pang gawin natin. Tama tayo diba? Alam ka naman mag-rally tayo, hindi naman yun. Hindi kasi natin makuha yung pinupunto nila. Kasi paano natin sasabihin na we protect public fund kung ginagamit at linulusta yung pera harap-harapan araw-araw, milyon-milyon sa impeachment. Tapos yung hinahabol nila, ilang milyon lang. Diba? Sa 125 million na hinahabol nila, diba? O kung sabihin natin 600 million, sa diba? Kung yung nakasalang dyan na impeachable official sa confidential fund na usapan pa lang is, diba? Kung mas malaki yung pondo, pwede sana, may sense. Pero ito walang sense, walang saysay. So purely politics para hindi makatakbo yung vice presidente. Hindi naman, diba, kung fairness ang pag-uusapan, patunayan nyo. Fair, square and fair. Diba? Fair. Bulol na tuloy tayo, mga kapolitika. Nakakadismaya mga kapolitika. Pondo ng bayan, taxpayers money, sinasayang mga kapolitika. Ako sa totoo lang, maganda sana yung bansang Pilipinas kasi mayaman tayo sa natural resources, may mga yamang likas tayo, lupa na mataba na papalibutan ng dagat, archipelagic state nga tayo, di ba? Island state kung tawagin. Nawawala lahat yon kasi, di ba? Yung latest vlog natin tungkol sa Netherlands, di ba? Kung saan nandun yung The Hague, kung saan nakakulong yung former President PRRD. Meron silang mabisa, pinaka mahusay na flood control sa Netherlands. Inumpisahan nila 50 years ago. Pero, yung funding, kung i-convert mo into peso, aabot lang ng 50 billion pesos. 20 billion pesos, di ba? So, siguro, kung trumipli na, sabihin natin sa panahon natin ngayon, is andyan na siya sa 100 billion. Ganun yung mga perang ninanakaw, yung halaga. 'Di ba? Trillion pa nga, 'di ba? So, ano yung sense kung iniimpitsa na natin yung talagang may malalaking pondo, 'di ba? Ngayon wala kang binigay yata na pondo. Hindi nga tumanggap yata ng pondo. Ibig sabihin sincere siya. Hindi sa kinakampihan natin ha, mga kapolitika. So, paano mo ngayon bibigyan ng direksyon yung tinatawag na accountability kung lugi ka pa sa gastos, mga politika, at hirap pa yung prosecution para patunayan ito, mga politika. Samantala yung, di ba, yung pondo ng insertion ng 2025, 2024, di ba? Yun yung may mga malalaking nawalang pera kasi kitang-kita naman yung mga ghost project. Binisita pa ni, di ba, DPWH Vince. Sino ba yun? Politika. Napaka, mga politika.
Hindi naman sa ano kasi ah yung mga Pilipinong nagugutom na nagtatrabaho, hanggang ngayon nagbabayad yun ng buwis. Mahihirap yun. 'Di ba? Yun yung kapangyarihan ng mahihirap kasi marami sila. Yung nagbabayad ng buwis. Lahat ng nagbabayad ng buwis ng mga Pilipino. Natural, magsasalita yung mga Pilipino through different platforms para lang maipaglaban yung pondo ng taong bayan na dapat sana ay napupunta sa mga tao. Diba? Naalala nyo yung pinag-usapan natin sa social contract theory? Bakit nagkaroon ng society? Diba? Ang tao gusto niya na mapangalagaan yung kanyang sarili, seguridad sa kanyang future, kaya binuo yung lipunan at nagtatag ng pamahalaan para proteksyonan ang karapatan ng bawat isa. Diba? Parang mayroong tinatawag na order, di ba? Kasi there is a form of government na tinatawag natin na anarchy, kung saan walang gobyerno, walang control. Pero kung maglalagay ka talaga ng specific na government, di ba? In the ancient times hanggang sa ngayon, mga modern forms of government, yun na nga, yung tinatawag natin na representative democracy, di ba? Adaptation ng tinatawag na presidential form of government. Diba? So may 3 branches kung saan isinisingit yung representation. Yung Pilipinas nga, yung atin dyan is bicameralism. 2 bahay na may mga representation. Yung upper house, Philippine Senate, national representation, district representation naman para sa mga congressman sa bawat distrito ng ating kapuluan. Aba, mga kapolitika, tapos, ang nangyayari ngayon, yung pondo na para sana sa mga tao. Kasi yun nga yung purpose ng mga tao, kaya bumuo sila ng lipunan. Di ba? At pinili na yung formang ganito sa pagdaan ng panahon kung saan hindi naman lahat ng tao ay pwedeng maging senador. Nangyari lang yun nung ancient Greece, kung saan lahat ng able-bodied citizen, which is during those times ay mga kalalakihan pa lamang, ang mga babae hindi pa considered as citizen, lahat sila ay senador. Ngayon, sa panahon natin, 130 million Filipinos with a registered voter of roughly to 60 million registered voters. Hindi naman yun lahat pwedeng maging senador. Kaya representation, representative democracy. Democracy, ruled by the many. Rule. Lahat ng tao ay magle-leader. Pero representation lang. Kasi hindi naman kakayanin natin yung ganong na lahat tayo ay leader. Kaya pipili tayo ng senador, 'di ba? National representation, 'di ba? Sa bicameral setup, that is to establish again a more rigid check and balance. Yung Philippine presidential system na mayroon na nga tayong tinatawag na 3 branches of the government ay for the purpose of checking the balance of power para walang umabuso. Meron pa tayo dito sa legislative, one of the main branches of the government, meron pang 2 bahay, House of Representatives at House of Senate, para masiguro talaga, mga kapolitika, masigurong walang korupsyon. Pero anong nangyari? Doon pa nangyari yung korupsyon. Doon nagkaroon ng tinatawag. Siyempre, nandun yung kapangyarihan ng pagporma ng ating mga budget sa bawat taon sa nasasaad sa ating saligang batas. Diba? Yun nga yung backbone ng estado natin, yung saligang batas. Diba? Doon na i-imprenta yung pagkatatag ng tinatawag natin na bureaucracy, the seats of power. Diba? So, yun nga yung kapangyarihan is a central theme in politics. But, wielders of power should be cautious. You have limitations. Diba? Hindi kayo pwedeng umabuso. Anong nangyari doon sa pinirmahang budget? Ang daming insertion, which is, di ba, sabi nga ng mga pumuna dyan, ng mga lawyers, mga congressman din yung iba, mga lawmakers, legislative branch, ba? Ay unconstitutional. Hindi lang dyan nagsasalita yung ating tinatawag na judicial branch of the government because of course part sila ng bench, 'di ba? And then hindi naman yung mga lawyers natin pwede naman magsalita yon, of course, members of the bar. Pero yung mga huwes natin, syempre hindi yung magko-comment
Otherwise, wala na silang karapatan kung mag-take side sila ng mga issue unless, 'di ba, yung issue ay ininulog sa kanilang sala. In that case, with regards to constitutionality, lagi yan nandoon sa jurisdiction ng highest court of the land, the court of last resort, or the Supreme Court. Ang problema dito, mga kapolitika, medyo nababaliktad because of politics. This is wrong politics. Pwede natin itong tawaging paglilin lang sa taong bayan. Yung politika mo should be good enough to save the helpless, the needy, the poor. Yun dapat eh. Di ba? If you consider yourself as a virtuous person, either you're a Christian or a Muslim, di ba? Hindi mo sasayangin yung pera at ibubulsan. Ako, mga kapatiga. Abay, yung allegation na yan, ang sabi nga sa kasabihan Tagalog, wala namang puso kung walang apoy. Paano nangyari yung may mga bali-balitang ganon? Eh, may nakita eh. Di ba? Asaan yung ganitong pondo? Yung Maharlika Fund na pinagkukuha yung iba't ibang pondo. Pinababalik ng Supreme Court yung PhilHealth na 60 billion yata yung mga kapatiga. Diba kung susumahin mo yun, anong nangyari? Anong nangyari sa atin? Hindi naman, diba, meron tayong tinatawag na a sense of urgency, diba, na dapat ay ipanawagan natin na ibalik yung pondo. Ibalik yung pondo sa lalong madaling panahon. Kasi hanggang ngayon, naghihirap pa rin ang mga Pilipino. Anong ginagawa nyo sa pondong na yan? Iaano nyo? Diba? Aamagin. Saan nyo paano kung matunaw yan? Kasi mismanagement ka. Diba? Kahit naman lang kung may babalik ng kalahati, trilyon bawat taon ang nadadagdag sa utang ng ating estado. Sino ang magbabayad? Ang kawawang si Juan, ang mga Pilipino. So natural, magsasalita yung mga Pilipino. Bakit ayaw niyong tingnan yung side ng mga Pilipino? Diba? Bakit hindi natin makuha yung ating totoong purpose doon sa paglilingkod, sa pagkamal natin ng kapangyarihan? Hindi ba enough na, 'di ba, nagnakaw ka na at iano mo naman yung pabor sa taong bayan? Bigyan mo naman ng pabor ang taong bayan. Reaction page. Ang dami naman betrayal of public trust yan. Kasi noon, sinasabing may pinamimigay pero pinipili at hindi naman lahat. Ang totoong pamimigay, yung halos lahat naman kasi ay mahihirap na. So lahat ubusin na, wag mo nang pipiliin. Kung ngayon ka palang babawi, diba? Hindi naman sa sinasabi natin na dinidirect na natin sa presidente, pero the circumstances, diba, would tell us to make a statement like this. Ilang ka na lang pa sa panunungkulan mo. At least, do the right thing. Even if it's just a year or more than a year or almost 2 years. Mga kapaliga. Gawin mo na. Ipakita mo na baka naman may pagkakataon pa yung negative na rating ay umangat-angat ng konti. Mga politika. Ako, ayoko ring magsabi na bobo. Mga politika. Na bobo yung mga naniniwala kay President Marcos. Kasi ako actually, binoto ko siya, pero syempre, I need also to say the truth kung ano yung linalaman ng aking puso, ng aking kaisipan dahil sa ating nakikita. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan dito eh. Diba? Kasi lahat naman tayo ay gumagalaw, lahat naman tayo ay nagtatrabaho, lahat naman tayo nag-aambag. Diba? We should be, diba, assets, not a liability of the society. One way of doing so, because if you want our society to really prosper, diba, to have a kind of development that the people should enjoy, kailangang pumuna tayo. That is one way of being an asset. Nako, mga kapatid, ha? Iba namang asset kasi ang naiisip ng mga mga kapatid, ha? Anong
Kasi tayo ng lipunan, hindi tayo liability. Ibig sabihin, may pakinabang tayo, yun. Huli ka. Ba. Mahaba tayo mga kaputika, ha? Mahaba tayo mga kapulitika, mahaba. Mawawala tayo mga kapulitika, ha? Aba. Gina Acosta na parang they were accustomed to confidential funds when she was a mayor of Davao City, no? Ang confidential funds na ng Office of the Mayor for 3 years starting 2016. Ang tanong, may batas ba na nagbabawal ng confidential fund sa mayor? Was 200, umabot siya ng 460, naging uniform na yon, yung amount na yon. So there was really that observation, and I think this is a valid observation, that when they assumed office, they brought with them Hindi, ganito sana yung pahayag ng putihing congressman na si forgot the name of a good congressman here. Dapat sinabi mo po kung mali yun. Diba? Sinabi mo sana, nung mayor siya, dapat kinasuhan ka na dapat. Kasi bawal sa'yo yung confidential fund, and yet you have confidential fund. Eh, ano ngayon kung may confidential fund kung hindi naman bawal? No? Diba? Yun dapat yung point. Kung mali yun, edi sinabi mo dyan na mali kasi yan eh. Dapat kinasuhan yan eh. Eh, bakit hindi kinasuhan? Ibig sabihin, hindi yun mali. Ako? Eh, ang pinuprove nyo nga sa impeachment is, di ba? Eh, pag nanakaw, ibig sabihin, hindi yung confidential fund yung mali, kundi yung pagnanakaw. Eh, napatunayan nyo bang nagnakaw? Yun yung hindi nyo napatunayan eh, no? Diba? Ilang milyon na yung nasayang nyo dyan sa impeachment. Ano yung punto nyo na meron bang evidence? Diba, evidence yan lang naman ang dyan? Tinitimbang. Kaya nga, diba, yung korte, merong nakapiring na isang hukom na babae. Yung representasyon ng hustisya. Eh, ang tinitimbang mo, ebidensya, saan yung ebidensya na nagnakaw? Yun lang naman eh. Eh, bakit ayaw niyong ipakita directly, paikot-ikot eh. Wala namang, naman kung may pangalan, directly contradicting, opposing, di ba? Your position, kung pangalan yung ina-assert nyo, kasi hindi nga yan pwede ilabas yung pangalan, kasi confidential nga. Saan yung mental faculty? Yung mental faculty na, ako naman, politika ha, medyo nakakahalata tayo kung ganito ka labnaw yung kanilang sabaw, ba? Parang lugi ka sa binayad mong 25, ewan ko ha, that was what they are doing, that was what they are saying na 25. Baka mahigit pa dun yung araw-araw nilang ginagawa dyan na pagkakandak ng hearing sa Senado. Tapos marami nang mapapakain yung 25 million, parang awa nyo na, politika. Tigilan nyo na po yan. Diba? Eh kung yung hinahabol yung pondo is bilyong piso, trilyong piso, pwede. Diba? Hindi lugi. Nagkapital ka ng 25 million araw-araw, pero may babalik naman sa'yo yung trilyones na yon. Eh, anong pinuprove nyo yung 125 million? Eh, lugi na nga eh. Lugi na sa ilang araw na gastos dyan sa impeachment na. Aba. them yung kanilang ginagawa sa Davao City, which is to use millions of pesos for confidential activities. Kaya nga, dahil Kaya nga, anong masama doon? Lahat naman ng mga may ganong pondo ay ginagawa yon. Yung confidential fund, mayroon naman talaga. Aba. Anong pinupunto mo dyan? Ganong na ba tayo kasira sa ating mga bibigay ng ating paninindigan? Eh, sinisingle out mo lang dyan yung isang tao. Lahat naman may confidential fund. Bakit hindi natin tutukan lahat kung ganun pala ang gusto nyo? Na yung confidential,
ano yun hindi tama yun. Di gumawa kayo ng batas na bawal yung confidential fund sa lahat ng ahensya. Tingnan natin. Kasi nakasalalay dyan yung national security. Kaya nga may confidential fund, kaya nga inaalaw yan. Bakit pinupuna mo yung confidential fund ng Davao City? Di ba? Hindi natin makita ano yung point, ano yung gusto nyo palabasin. Di ba? Magpe-press con kayo ng ganyan, ano yung kwan dyan? Ano yung, di ba? Sino ba yung mauuto nyo dyan? Yung taong bayan? Negative nga yung ano ng inyong, di ba? Survey ng ating presidente kasi hindi gumagawa ng tama. And of course, we need to, di ba? We need to agree on some point na kayo ay kaalyado ng presidente. These are agendas of the president. Di ba? Hindi yan may tatanggi kahit na itanggi. Makapulita. Ano yung kwan dyan? Ano yung effect dyan sa mga Pilipino? Maraming maniniwala kung ganyan ng ganyan na, di ba? Kung paniniwalaan mo naman, ano yung, di ba? Anong kwan naman? Anong bigat naman ng ganon? Halfway to the end of the 2022, gusto nila na magkaroon ng confidential funds, no? Kung itugma natin yon sa testimonya ni Miss Gina Acosta. Ngayon, the question is, since na-release siya, na medyo na Ano, ano yung gustong magkaroon ng confidential fund? Lahat mayroon Gawa kayo ng batas na bawal yan. Kung ganun pala, asaan yung pagpapatunay na bawal yung confidential fund? Bakit i-isolate mo yung isang ano lang, ahensya lang at yung vice presidente pa talaga? Diba? Kung yung mayor nga, diba, sinabi mo na nung mayor pa siya, mayroon. Abogado yun, hindi naman yung gagawa ng hakbang na bawal. So, sabihin mo kung bawal yun para hindi tayo nagsasayang ng oras. Hindi ka, ha? late siya for a month after the release, after the request, ang intended supposedly dapat na ginagawa for a government expenses and transaction, dapat meron ka na talagang plano. Because that would trigger how much do you need. Pwede naman pala. Ibig sabihin, hindi bawal. Bakit mo papakialaman yung plano? Di ba? Abogado yun. Ano yun kung ganun pala yung, ano lang, yung standard operating procedure lang pala yung habol mo. Bakit accept tayo ng milyon-milyon? Lahat naman ganun yung ano, yung, baka mas malala pa dyan sa ibang agency, baka shortcut. Ito nga, mayroong pinapakitang evidence, nahihirapan niya kayo dahil walang shortcut dyan. Di ba? Hindi naman natin sinasabi wala talagang shortcut. Mga politika. Pero, kung sinasabi natin na may plano ka na, shortcut yun. Pero, how can you prove na shortcut yun? Di ba? Ang sinasabi mong plano is in a regular fund. Pero ito, confidential fund, the urgency of the matter, di ba, could be considered. It could be. Hindi natin sinasabing it is. Di ba? But it could be. Politika ha. Naalala ko na. Ito si Congressman Adjong. No? Ng isang lugar ba ito? Napapailing tayo sa kanilang mga argument. Hindi natin lubos maisip na yung ganitong kababaw na argument tungkol sa standard operating procedure na kailangan mo muna ng plano bago i-release yung ganyan. Tapos gagastusan mo ng milyon-milyon araw-araw. Anong klase yan? Ilan lang yung mahihita mong. Ang gusto nyo dyan is, di ba, yung masira yung political career. Tingnan nyo yung Davao. Hindi sa ako, ayoko talagang sabihin na kumakampi ako. Pero makikita mo, ang pondo napupunta sa tama. Kasi may proyekto. Di ba, ang progress ng isang bansa, nakikita mo sa infrastructure. Merong build program during PRRD. Di ba? Ako, aminado ako na bumoto ako kay PRRD, pero medyo may
ano din ako, hindi din ako nagustuhan. Pero ang punto, mayroong proyekto, mayroong build. Di ba? So, ano yung may hirapan kayong mapatunayan, di ba? Doon may nag-host pa nga tayo ng SEA Games ba yun? Mga puliha. So, ano yung kuan nyo dyan? Ano yung pinupunto nyo dyan sa confidential fund na yan? Diba, the mere fact na it's confidential, lalo kayong pinagtatawanan ng taong bayan sa pinagagagawa nyo dyan sa Senate impeachment trial. Kasi, hindi natin lubos maisip na pinag-aksayan nito ng Congress, ipinasa yung article of impeachment na napakahihina ng kanilang mga testimonya, mga argumento, punto de vista, at ang kanilang testigo, walang napatunayan. So you have, for example, a plan and how you identify particular activities. When do you want to implement these particular activities and how much Binabanggit mo na naman yung activities na yan. Ang operation yon, di ba? Kaya nga, di ba, kernel yung umahawak ng pondo, siya yung nag-i-implement. Kasi operation yun. Diba? Intelligence operation. That's maybe more decently be accomplished by a military man. Diba? So, active yata yung security chief ng Vice Presidente. That's why he's the right person to implement this funding, this confidential fund kung saan gagamitin. Kasi yung operation yan eh. Intelligence, tapos gusto mo, yung ganyan, siyempre siguro meron namang prepare na gano'n kasi kailangan mong liquidation report ng COA, di ba? So, hindi ko lubos maisip na pinupunto nila ito samantalang mayroong mga report, yung COA mismo yung nagsabi. Ibig sabihin, sumusunod sila sa sinasabi ni Congressman Adjong. Anong bang punto mo dyan, Congressman? Kung bakit ganun po kasi yung argument nyo, nasaan po yung ipinaglalaban nyo dyan? Mga kapolitika, for the full umahaba tayo pero medyo wala tayo nakikitang to sufficiently implement these projects, yun baliktad. Ang nangyari, nag-request, paglabas nung pag-grant ng request nila, tsaka nila ginalaw at tsaka ata sila nagkaroon ng mga plano-plano. That's why nagkaroon yun nga, standard operating procedure, check the other agency as well. At saka, anong batas yung nilabag pag ganon? Diba? How can you prove na ganon? Ang daming factors, ang daming yung papatunayan. Doon yung patunayan sa impeachment. Doon yung sabihin, wag sa press conference. Mga kapatid, matindi rin. nag-short yung anong oras. Kaya nga, naging 11 days lang kung titingnan natin yung usage nung 2022. Supposedly, so dapat, mag-trigger siya based on the plan na dapat na paggagamitan ng confidential funds. So what is also striking is that in 11 days, nagamit nila yung 125 million pesos as when you compare that to the first, second, and third quarter of 2023, the shortest number of days actually had the most number of payouts. No? Nung the shortest number of this actually is the more number of siyempre yung araw na yon yun siguro naka schedule yung kanilang pagsweldo sa mga nila sa mga asset. Ito naman si representative. Di natin. What's wrong with pasweldo? 'Di ba? Paano kung madami silang na-hire? 'Di ba? Paano kung yung kalaban ay binayaran nila para magsumbong sa kanila kung anong nangyayari? Di marami nga silang babayaran.
in a short period of time, marami yung perang magagastos. Pero hindi natin sinasabing gano'n na ano lang natin yan. Parang inaano natin, mini-measure kasi natin dito yung possible na argument sa mga pahayag ng prosecution. Diba? Tinitest natin ang validity ng argument. Aba, mga politics. Kung papasaba sa public reasoning. Kasi siyempre, this is a public statement na inaano ito ng ating mga kababayan, ini-scrutinize. This could affect their viewpoints. So we also need to analyze and make a critical assessment. No? Kung totoo yung kanila o kung may bigat yung kanilang mga argument, kung walang, di ba, masasabing butas yung kanilang argument. Yun na nga kaya inaano natin na ano yung purpose nyo dyan? Di ba, tinatanong natin, ano yung purpose nyo na sinasabi nyo na ganito, ganito? Yun naman talaga yung nangyayari. Bakit chinecheck nyo yung isang ahensya lang? Di kung gusto nyo talagang linisin sa ganyang pamamaraan, confidential fund yan di ilahat nyo na lahat ng ahensya na gumagamit ng confidential fund. Diba? There should be a standard. Hindi na mamimili kayo ng isang ahensya. Doon nyo tututukan. Pamumulitik ka yan Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kung wala nang mag-uupo sa inyo, that is already corruption. Absolute, pag gamit na yan ng kapangyarihan sa hindi tama. Kasi isa lang yung, ginagawa nyo ng ganyan. Kung bawal pala yung ganyan, di silipin nyo na ngayon pa lang. Diba? Kasi mambabatas naman kayo, gumawa na kayo ng hearing, diba? Hindi natutok ng tutok na tutok kayo dyan. Sa impeachment na yan, may iba pa kayong trabaho, mag-hearing kayo sa ibang ahensya na mayroong kahalintulad na confidential fund. Imbestigahan nyo na para gumawa kayo ng standard na batas para sa lahat ng gumagamit ng confidential fund. No one is above the law. Kahit siguro yung confidential fund ng president, di ba? You should subject that issue kung gagawa na kayo ng batas. Di ba pa? Tingnan natin kung pirmahan niya ng ating mahal na Pangulo. Diba? Ganun pala yung gusto nyo, umaksyon kayo, wag kayo mag-press conference. Bigyan nyo ng sapat na dahilan ng taong bayan para paniwalaan kayo. Diba? Kasi yung iba kasi, minumura yung mga vlogger na mga DDS. Nagmumura kasi. Kaya, di ba, parang nasasanay kayo paano yung mga vlogger na hindi di ba? Suntok sa mukha nyo. Straight punch to your face. Mga politika. Kasi, natatamaan kayo ng katotohanan na hindi naman pala kayo concerned. Politika lang yung habol nyo. Kasi bakit hindi nyo pa imbestigahan ngayon? Mag-hearing na kayo. O yung pala yung gusto nyo. Ang daming ahensya na gumagamit ng confidential fund. Diba? Kami yung mga taong bayan na nagpo-provide ng fund. Taxpayers money yan. Ilulokohin nyo ng ganyan na isang tao lang. So, betrayal yan. Diba? Sa aming mga nagbibigay ng kami yung mga, diba, the taxpayers, the poor pays it all. Mga mahihirap pa namang. Porque mahirap kami, ganon na lang. Di-imbestigahan nyo lahat ng gumagamit kung totoo kayo sa sarili nyo. Huwag kayo tutok lang ng tutok dyan. Lahat na lang ng trabaho nyo dyan yung inilaan. Ngayon, diba, there should be a parallel counterpart of your measures. Hindi lang puro kayo impeachment. Mag-ano na kayo ngayon? Diba? Maggawa na kayo ngayon ng hakbang para magkaroon ng engagement sa mga stakeholders at saka yung iba't ibang ahensya na pwede nyong imbestigahan dyan, patawag nyo. Sige, mga politika, hindi tayo, this is satirical, kaya medyo, kaya anong kuha natin, we're not emotional, diba? We are just saying here na mali yung mali at tama yung tama. Mga politika, dapat ganon.
gumamit sila or nagbayad sila ng purchase of information. In fact, yung sinabi kanina before we took a break, ang tanong kanina ni Miss Attorney O, di ba? Sinabi mo rin, nagbayad sila ng purchase of information. So, binayaran nga nila yung mga tao. Kaya ang daming pangalan. So, uubusin talaga niyan yung, di ba, yung 125 million na yan. Paano kung isang libo, ilan lang yung 25 million, 125 million. Halimbawa lang ito, hindi natin sinasabi na actually ito kasi I don't know really the figures. Mga kapolitika, ha? So, kung ganun pala, you agree na nagbayad sila, gusto mo pangalanan pa yung binayaran? Anong klaseng intelligence operation yan? This is a matter of national security. Sino pa ang magtitiwala sa pamahalaan? Paano pa mapamangalagaan ng pamahalaan yung seguridad ng ating bansa? Kung bawat magbibigay ng tulong, magbibigay ng information, ibubulgar. Anong klaseng intelligence operation yan naman? Ako naman, Congressman Adjong, nakakadismaya ka naman kung ganun pala. Huwag ganun. Huwag naman ganun. Kasi, di ba, kawawa yung mga taxpayer, pinaglululoko nyo Anong kuan nyo? Anong agenda nyo? Anong masama doon? Lahatin nyo para hindi magduda yung taong bigyan nyo ng di ba, pakimkim man lamang na sige, other agencies, imbestigahan din natin. Naglulukuhan kasi tayo dito kung isa lang agency para tayong, di ba, ang taong bayan na mismo nagsasabi, namumulitika lang kayo dyan. Anong klase yan? Mga mga paandar nyo, di ba, mga politika, ang hirap pag ganyan eh. Ang perang pinapasahod ng taong bayan, di ba? Ang daming pwedeng tulungan na nangangailangan na mahihirap. Di ba? Bakit hindi nyo bigyan ng effort yung patas na pamimigay na makaabot talaga yan sa mga Pilipino? Hindi na dito sa agencies din, di ba? Babawasan yung 10 kilo, nakarating 5 kilo na lang. Mga kapolitika, pamimigay kayo ng pakunti-kunti, pailan-ilan na mga piling lugar, and then hindi pa mabibigay ng buo. Lalabas pa ng may ganito, 10,000, pero 5,000 lang pala yung natanggap. Hindi natin sinasabi na yun talaga yung nangyari. May mga naririnig tayo. Kayo naman, mga politika, baka naman sabihin nyo, hindi, wala tayong dyan, baka fake news din yan. Palay nyo. Pero diba, yung naririnig natin ganun, hindi natin pwedeng pag walang bahala yun. Kasi there is a possibility na nangyayari yun. We just don't know the real figures, di ba? So sana naman maging yung mga napiling mga leader. You were chosen by the people through representation. There is a constituency. There are people. Diba ang estado ay binubuo ng pamahalaan, mga tao. It's the constituency. It's the sovereignty. May kalayaan tayo sa panglabas na pagkontrol, and then you have territory. Yan yung 4 na elemento ng ating estado. So kayong nasa pamahalaan, kayo dapat yung nagbibigay ng assurance at seguridad sa pangangailangan ng mga tao, the constituency, kasi kami yung pumupondo sa inyo through our taxes. Sasabihin nyo, hindi. May naman, may proyekto naman yung pamahalaan. May kita naman. Anong sinasabi nyo, saan ba kayo kumikita? Hindi sa tao din. Di ba? Kung may negosyo man yung pamahalaan, sino yung nagkukonsumo? Tao din. Tao din nagbabayad. Sino? Saan kayo magmamalaki? Sino ang naghalal sa inyo? Tao din. Paano yung ganon, mga kapolitika? Imbis na magbigay kayo ng assurance sa tao, di ba? Pwede pa yung impeachment nyo na yan kung di ba, nag-simulation kayo sa inyong mga committee o na tayo, banatan na natin yung ibang ahensya para naman makatotohanan, hindi lang pamumulitika, para sabihin nilang seryoso tayo. Ganon.
lawmakers, and then ganun yung hindi kayo umaaksyon. Gawa na kayo ng batas para ma-standardize yung paggamit ng confidential fund kung ganun pala. Aba, mga politika. Ako, mga politika, sumobra na po tayo sa oras. Pasensya na po at hindi na natin matatapos yung ating video. At least naubos natin ay 7 minutes. Naka 7 minutes tayo kay Congressman Adjong ng saan lugar ba si Congressman Adjong? Ako Congressman Adjong, sana naman po bawasan nyo yung pamumulitika. Kawawa naman po yung inyong constituency, yung mga tao na pumuto sa inyo. Pakita nyo naman po yung sinseridad. Diba? Kung gusto nyo talagang ganyan, gawa po kayo ng effort. Mag-public hearing po kayo, tawagan nyo yung concerned agency, diba? Konsultahin nyo sila sa mga intelligence fund nila. Huwag na puro kayo press con. Tama na mga politika, no? Medyo okay na yun. Siguro naman ay kung marinig yung mensahe ni Congressman Adjong, ay baka naman, diba, magkaroon talaga sila ng sincerong approach dito sa confidential fund. Kung yun pala yung gusto nyong ituwid, huwag dyan sa impeachment magastos. Kami din yung gagastos kami din yung nahihirapan, taong bayan din Diba? Kaming mga taxpayer, yung sahod namin ay binabawasan na nga. Babawasan pa pag magkukonsume kami ng value added tax. Tanggalin nyo na kasi yung value added tax. Lahat na lang, puro tax. Tapos wala namang infra. Diba? Ano din kayo? Ano din? Kasi ako naman. Sige. Hanggang sa susunod, mga politika, huwag kayong makakalimot na magdasal at ipanalangin po natin ang ating bayan. Ating pong protektahan ang mga Pilipino, protektahan natin ang pampublikong pondo, protektahan natin ang kalayaan sa pagsasalita, protektahan natin ang kalayaan sa ating expression at kalayaan sa pamamahayan. Ito po ang inyong lingkod, Action PH Politika, nagsasabing mag-ingat, paalam. Hanggang sa muli, like, share, at saka subscribe.